Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ako po ulit ito, si Kel. At ang kwentong ito ay patungkol sa karanasan niya sa mga aswang. Bago pa siya naging kapitan ng barangay kung saan napadpad sila Lolo Beltran. Sa mga magtatanong kung paano ko nakuha ang impormasyon na ito, dahil tumakas o umalis na nga sila Lolo Beltran sa isla na yon at nanatili na sa Cadiz. Paano hindi? Dahil makalipas lamang ang ilang taon. Siguro, dahil na rin sa kapalaran ay nagkita sila Lolo Juan at Kapitan Rudy sa may lugar ng Silay. Nagkamustahan at doon napag-alaman na lumipat na pala si Kapitan Rudy noon. Nawala na rin ang binuo niyang barangay. Nagkanya-kanya na umanong nagsilikas ang lahat dahil hindi nawala ang mga aswang noon. Kaya siguro magpahanggang ngayon, Sir Seth, hindi pa rin nawawala ang mga karanasan at kwentong aswang sa lugar na yon o sa isla na yon. Naging matalik na magkumpare sila Kapitan Rudy at Lolo Juan. At dahil nga dito, ay naikwento niya ang kanyang karanasan bago pa man siya napadpad sa isla at maging isang kapitan nun. Tunghayan natin ang kwento niya na parang siya ang nagbabahagi sa parting ito. Lumaki ako sa isang isla sa Central Visayas. Dikit ito sa mga isla ng Western Visayas. Tahimik akong namumuhay noon. Humiwalay ako sa aking mga magulang. Gawa ng marami kaming magkakapatid. Nagsarili sa buhay. Sa edad na magka-40 na ay nagkaroon ako ng magandang trabaho sa pantalan. Isa ako sa pinagkakatiwalaang pinuno o tagabantay ng pier mula sa isang negosyanteng nagmamay-ari ng ibang mga bangka. Marami akong naging kaibigan. Sa dinami-dami na naging katrabaho ko sa lugar na yon. Ni minsan na hindi ako nagkaroon ng kaaway. Nasa mahigit 40 naman ako nang makilala ko si Maria. Nasa 19 anyos ang dalaga nun. Magkalayo kami ng edad pero, ewan ko ba, araw-araw siyang nasa pier noon para magbenta ng makakain nung una. Pero habang tumatagal, nagkakaigihan kami. Hanggang sa libre na lagi ang pagkain ko. At hindi nagtagal ay umakyat ako ng ligaw sa kanya. May kaya ang pamilya ni Maria. Hindi ko akalain na ang pagbebenta niya pala ng makakain sa amin ay ginagawa niya lamang pampalipas sa oras nun. Kaya pala mura yung mga binibenta niya. Tapos mukhang makinis na mayaman talaga yung kutis niya nun. At dahil nga din doon sa estado ng buhay namin ay hindi ako tanggap ng pamilya ni Maria. Ang gusto nila syempre, yung lalaking may kaya na kalibel nila. Pero hindi talaga nagpatalo si Maria. Ewan ko ba kung anong meron sa akin kung bakit ganun na lamang ang pagkakagusto niya sa taong may edad na, amoy dagat, amoy langis. Sabi naman niya noon, magaling umano kasi akong mamuno. Lalaking lalaki. Hindi katulad ng mga anak mayaman noong kapanahunan na malalambot umano. Niwala kang makitang bakas ng paghirap sa katawan. At mga laki sa layaw. Lahat ng manliligaw niya na may kaya ay walang ibang ipagyayabang kundi ang yaman ng kanilang mga magulang. At nung magsimula na nga ang digmaan, kahit na malaki ang tsansa ni Maria na may ligtas ng kanilang mga magulang dahil sa kanilang yaman nun, pinili niya ako. Nagtanan kami. Nagpakalayo-layo. Nakisama kami sa kahit na anong makakaya namin para hindi kami mapasama sa gulo. Nung una ay magkakasama pa kami ng mga tauhan sa pier. Hanggang sa noong nagsimula ng kumuha ng Pinoy ang mga dayuhan, ay nagsitakas kami noong magkagulo. Napadpad kami ni Maria sa isang gubat.
kung saan siguradong sigurado kami na malayo sa mga dayuhan. Lalo na noong malaman ko na nagdadalang tao pala itong si Maria. Sabi pa ni Maria noon, tama nga siya ng piniling mamahalin dahil nakakalap siya ng balita na ang mga nanliligaw sa kanya. Halos lahat, napahamak na. Pinangako kong poprotektahan ko si Maria noon. Ang aking anak, ang aming anak, ang aking mag-ina. Na ako muna ang mamamatay bago sila. Sa paglipat namin sa gubat ay walang-wala kami pero nakakita kami ng maliit na komunidad doon. Walang masasabing kubo. Ang paraan ng paninirahan nila ay sa pamamagitan ng pagtayo ng maliit na mga pader lamang sa pagitan ng mga kapunuan. Yung parang hindi halata na bahay. Tapos ang iba ay merong butas na hinukay na pwedeng taguan. Watak-watak din sila. Magkakalayo yung mga tinutuluyan nila o yung mga pinagtataguan. Sa swerte namin ay inampon kami na mag-asawang may edad na. Sina Itay Leandro at Inay Dadang. Mabait ang mag-asawa na ito. Sobrang bait. Lalo na nang malaman nila na buntis si Maria. Palagi kaming pinaghahanda ang maigi ng makakain. Maayos ang tinutulugan namin. Kaya naman bilang gante, ay lagi kong sinasamahan si Tatay Leandro sa pangangaso, pangangahoy o kung ano pa. Isang araw habang nangangaso at nangangahoy kami ay hindi ko na malayan na napalapit ako sa parte ng gubat na nasa may bandang kalsada na at dinadaanan ng mga dayuhan. Nagulat na lamang ako nang biglang may narinig akong tunog ng mga sasakyan. At kitang-kita kong ilang metro mula sa akin nun ay ang paparating ng mga dayuhang mananakop. Akala ko talaga ay tatapusan ko na. Kabadong-kabado ako dahil imposibleng hindi nila ako makita kahit na tumakbo ako nun. Walang ano-ano ay bigla akong nakaramdam ng pagkahawak sa balikat ko. Nakita ko si Tatay Leandro. Nakahawak sa akin nun. Tay, bakit pa kayo lumapit? Ba't ikaw madadamay? Nakita na nila ako. Sabi ko pa sa kanya na lalo akong kinabahan. Nginitian lamang ako ni Tatay Leandro at sabay sabing, pag malapit na sila, huwag kang magingay. Huwag kang hihinga. Hindi ko alam kung bakit o paano pero sumunod ako sa sinabi niya. Nung halos magkatama na ang tinginan namin ng mga dayuhan, hindi ako nagsalita. Nagpigil ako ng paghinga. At sa hindi ko maipaliwanag, nilagpasan nila kami ni Tatay Leandro. Hindi man lamang lumingon ng mga ito. Yung talagang parang wala talaga silang nakikita nun. Sinabihan lamang ako ni Tatay Leandro na huminga na noong makalipas ang ilang 30 segundo. Sabay hinatak na niya ako papasok ulit sa gubat. Nagtataka pa ako nun. Nagtatanong ako kung ano ang nangyari at papanong hindi kami nakita. Doon ay napag-alaman ko na may alam din pala si Tatay Leandro sa mga dasal-dasal. Kukonti pa lamang ang alam niya nun. Yung tipong mga magagamit lamang sa pangangailangan. Ayon sa kanya, nagsisimula pa lamang umano na mag-aral siya ng mga gantong klaseng orasyon nang magkaroon nga ng digmaan. Pero dahil sa biglaang nangyari ay hindi na niya alam kung saan napadpad ang libro na ginagamit niya sa pag-aaral. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang ibang mga kaalaman na nasa ulo niya at ang isang panyong may sulat na mga dasal nun na kapag binasa mo ay pwedeng pampawala ng hilo
pagkagutom, o pampawala ng mga kung anong lason sa katawan. Sa mga nakarinig na ng kwentong barangay ng mga aswang, siguro pamilyar na kayo sa kung anong panyo ito. Oh, ito ang panyong pinabasa kila Lolo Juan. Nang dahil doon ay mas nabilib ako kay Tatay Leandro. Pero ayaw kong pag-aralan yon. Dahil bukod sa siya mismo ay hindi pa alam kung paano magturo. At kapag umano nagkaroon ka ng pag-aaral dito, mabubuksan din ang paningin mo na makakita ng mga laman lupa at mga elemento. Hindi pa ako handa sa mga ganon. Lalo na at may mga kalaban pa mga dayo. At ang pangunahing gusto ko ay maprotekta ng aking mag-ina. Hindi mabaliw. Nagpatuloy ang normal na pamumuhay namin noon. Tila ba nanatiling tago ang lugar namin. Naging ligtas ang pakiramdam namin sa piling ni Tatay Leandro. Hanggang sa sumapit ang ika-6 na buwang pagbubuntis ni Maria. Maagang maaga nun. Tingin ko, 3:00 o 4:00. Lagising ako gawa nang nakarinig ako ng tunog ng baboy. Sabi ko, aba, parang yung ulam na yung lumalapit sa amin ah. Dali-dali kong kinuha yung sibat ko. Dahan-dahan akong tumayo nun. Tuloy-tuloy akong lumabas. Napakadilim ng paligid. Gumapang ako ng dahan-dahan. Akala ko ay maglalakad pa ako ng malayo para makita yung kung anong hayop na yun pero sa labas, ilang metro mula sa tinutuluyan namin. Naroroon siya. Nakatayo. Napakalaking baboy ramon ito. Nagkatitigan kami nun. Sobrang liwanag ang nagbabaga niyang mga mata. Halos masilaw ako at hindi ako nagtagal sa pakikipagtitigan sa kanya. Ang laking hayop nito ah. Anong klaseng baboy ramo kaya to? Ama ng lahat ng baboy ramo. Sabi ko pa sa sarili ko nun. Laki Sir Seth eh. Parang baka. Pero gayon pa man, nanaig sa akin ang isip na kapag nahuli ko ito, kami-kaming mga nasa komunidad, mabubusog ng ilang araw nun. Kaya naman dahan-dahan pa akong lumapit sa kanya pero laking gulat ko na imbis na matakot itong baboy ramon na ito, umangil ito at humakbang papalapit sa akin. Nakaramdam ako ng kaba. Parang may mali. Ngayon, napansin ko na lamang sa sarili ko na ako na ang paatras at siya na ang dahan-dahang lumalapit sa akin. Pero bago pa man kami tunuyang magkadikitan, isang sibat ang bumulusok at tumama sa baboy ramo na yon. Dahilan, para bigla itong humiyaw. Hiyaw na hindi ko alam kung tunog ba ng baboy ramo. Tunog ba yung sigaw na yon? Umatras ito. Saka ko nakita si Tatay Leandro. Noong humiyaw na ang nilalang, saka ko ito sinibat pero nakailag ito sa pagkakabato ko nun. Nung alam kong nangihina na ito ay saka ko tinanggal yung itak sa bewang ko. Hinabol ko siya. Maliksi pa rin kahit may tama na. Tumakbo ito papalayo. Muli kong kinuha ang sibat at akmang sisibatin ulit ito pero... Rudy, tigil mo na yan. Huwag mo nang habulin. Sayang tayo. Malaking karne yon. Hindi yan hayop na kinakain, Rudy. Doon ako napatigil sa sinabi niya. Bago pa man ako mapagsalita, hinatak na niya ako pabalik sa tinutuluyan namin nun. Ayon kay Tatay Leandro,
Hindi lahat ng nakikita kong hayop. Talagang hayop. Ilang araw na niya umanong napapansin na may mga umaali-alidid dito sa tinataguan namin na mga nilalang na tuong tawagin niya aswang. Nabugaw o napalayo na niya ang iba dito pero meron talagang pabalik-balik nun. At meron din namang mga bago na tila ba nagmamanman sa lugar. Maaring hindi ko ito napapansin dahil nagaan yung ibon, pusa, aso o anumang hayop ang mga ito pero siya, bilang nakakakita ay alam na alam niya kung ito ay normal na hayop o hindi noon. Kinabahan ako. Lalo na nang sabihin ni Tatay Leandro na, "Pag-ingatan mo si Maria Rudy." Habang lumalaki yung tiyan niya, lalong umalingasaw ang amoy ng kanyang sinapupunan. Mas mabango para sa isang aswang. Magmula nga noon ay ginawa ko ang makakaya ko para lamang sa aking magina. Pero may mga pagkakataon na kailangan ko ding umalis para mangaso. Sa tulong naman din ni Nanay Dadang, ay nababantayan na maigi si Maria. Kahit wala ako. Pero hindi sapat yon para malayo siya sa panganib. Isang araw, habang nasa gitna kami ng gubat, para maghanap na naman ng makakain nun, bigla na lamang tumatakbong umiiyak si Nay Dadang. Ang buong akala ko pa noon ay sinugod na kami ng mga dayuhan pero ayon sa kanya, nawawala daw si Maria. Lapatakbo kami ni Tatay Leandro pabalik nun. Hinanap namin ang hinanap. Sabi ni Tatay Leandro, kailangan umano naming mahanap si Maria habang hindi pa nagtatakip silim. Sigurado siyang aswang ang kumuha dito. Sa amoy pa lamang umano. At kung sino man yung aswang na yon, hindi pa kalakasan dahil hindi pa nagdidilim. Hindi ko alam kung paano namin natuntun si Maria. Pero sumunod lamang ako kay Tatay Leandro nun. Nakita namin sa hindi kalayuan na naglalakad dito kasama ng isang babaeng nakataklob na maigi. Nung papalapit na kami, lumingon ng babae na sa pagkakatanda ko ay matanda na. At nang makita kami noon ay dali-dali niyang tinapik si Maria. Sa may tumakbo itong babaeng ito, tumalon. At pagkatalon ay parang asong tumakbo, gamit ang 4 niyang mga paa. Nanggigil ako noon. Hahabulin ko pa sana ang babae pero sinabihan ako ni Tatay Leandro na siya na ang bahala. Asikasuhin ko na lamang si Maria na noong nilapitan namin ay namumutla na at bigla na lamang nawalan ng malay. Buhat-buhat ko ang asawa ko noon. Pabalik sa tinutuluyan namin. Inihiga ako siya. Maya-maya pa ay dumating na si Tatay Leandro. Hawak-hawak ang itak niya na may bahid ng dugo. Hindi ko alam kung paano yun nagawa ni Tatay pero nahabol at nasugatan niya umano ang nilalang. Magbantay umano kaming maigi dahil babalik at babalik yon. Bagay na hindi ka nagkamali si Tatay Leandro. Masama ang pakiramdam ni Maria magmula ng hapon na yon. Nakahiga lamang siya samantalang pinupunas-punasan siya ni Nay Dadang. Malinaw ko lamang sirsat na si Tatay Leandro. Marunong siya ng mga orasyon o salita pero hindi siya manggagamot. Hindi niya alam kung ano ang naging problema ni Maria noon. Laganda kami ni Tatay Leandro nung gabi yon. Dami namin ginawang sibat. Pinatalim pa namin lalo ang mga itak namin. Bago tuluyang magdilim ay sinigurado naming nakahanda na kami noon. Pagsapit ng gabi,
Naramdaman ko yung biglang hindi mapakali ni Tatay Leandro. Namamawis ito kahit malamig. Paikot-ikot at labas-masok sa tinutuluyan namin nun. Maya-maya ay lumod ito sa isang sulok. Pagkatapos ng ilang minuto ay tumayo ito. Bito na niya nilabas ang telang may mga sulat nun. Pinunit niya ang isang parte. Binigay sa akin. Binigyan ako ng luya. Pinakain sa akin ng luya na yon. At pinabasa ang mga kataga doon sa telang pinunit niya mula sa panyo. Pagkatapos kong basahin ay sinabi ni Tatay Leandro, "Umalis na kayo, Rudy. Hindi ko akalain na medyo marami-rami sila. Hindi natin sila kakayanin. Iligtas mo ang asawa mo." Noong mga panahon na yun, ayaw kong iwan si Tatay Leandro pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagiging desperado na mapaalis kami nun. "Dali mo yung tela. Padagamit mo yan. Basta kung kailangan mong gamitin yan lagi kang kumagat ng luya at ilagay mo sa bibig mo bago mo basahin. Ililidbes pa yan sa mga sabulag, sa pagkahilo, sa mga lason." Pinasuotan ni Nanay Dadang si Maria ng patong-patong na damit na kulay itim nun. Lamumutla ng asawa ko. Niyakap amin ni Tatay Leandro at Nanay Dadang. Parehas silang may daladalang patalima. Ang pinaghubaran ni Maria, sinuot ni Nanay Dadang nun. "Kung kaya mo pang pagpasinandaan papuntang pier, dumiretso ka na doon. Baka may mga kasamahan ka doon. Etong parpi may tuwar na konsensya pa ako. Daladala ko ito habang nabubuhay pa ako. Ang iwan si Tatay Leandro. Kung wala lang akong mag-inang po perfectahan ay makikipagpatayan ako kasama niya." Tulak-tulak ko si Maria gamit ang maliit na karawaing ginagamit namin na lagayan ng mga nahuhuli namin mga hayop sa gubat. O hindi kaya mga gulay. O yung mga pinagputulan na mga kinuha namin pulo o ahoy. Dilagtas namin ang gabi. Hindi ko alam pero nakailang metro pa lamang kaming layo mula sa komunidad na iniwanan namin nun. Bigla na lamang lumiwanag doon na parang may nasusunog. Maya-maya ay nakarinig kami ng putukan. Hiyawan. Nagkakagulo na doon banda. Anong nangyayari? Tanong ko sa sarili ko. Sadlit kaling huminto ni Maria at sumiksik sa mga apunuan. Nakimanman kami doon. Ilang oras kaming namalagi doon, Sir Seth. Akap-akap ko si Maria na siniguro kong walang samyo o amoy niya ang masasama sa hangin nun. Sa unang pagpidaop ng manok, napatayo ako. Disin na ang nanghihina kong asawa. Sabi niya, balikan umano namin si Tatay Leandro. Namumulit siya nun. Kaya wala akong nagawa kundi sundin ito. Dito, mas naguluhan ako sa nakita ko. Sunog na ang pinagkukutahan namin nun. Wala akong makitang Tatay Leandro o Nanay Dadang pero nakita ko ang itak ni Tatay Leandro na nakatarak sa isang naaagnas na nilalang. Meron pang isang nilalang na wala na ring buhay sa hindi kalayuan. Parang naaabo na mga ito. Sa bandang malayong parte naman, katawan ng dalawang dayuhan. Wasak-wasak ang laman loob ng mga dayuhan na ito. Pinapalikod ko si Maria habang unti-unti silang pinitingnan. Sinadamang ang mga bangkay na naroroon. Ang isa sa mga dayuhan may hawak na rifle. Mahabang baril ito na may mga mahabang bala din. Yung kaya magwasak ng mga laman kapag natamaan ka.
Kinuha ko yon. Kasama na mga bala nito. Ito yung naaalala niyo sa kwento na baranday ng mga aswala. Ito yung baril na yun. Ito yung dinamik to. Isinukwit ko ito. Dinala. Sabay lakad lamang ako ng lakad habang tulak-tulak si Maria. Naghanap ako ng paraan na makahanap ng bagong mapipirahan o makahingi man lamang ng tulong dahil nanihima na talaga ang Mrs. Pulan. Hanggang sa paglalakad ko ay may nakapansin sa akin. Akala ko pa noon ay mga kalaban pero noong bamukaran ko ang isa. Isa sa mga katrabaho ko sa piyata. Wala silang pagdadalawang isip na sinakay kami sa gamit nilang sasakyang pangkuha ng mga pipulante. Lakitan nila ang kalagayan ni Maria. Ang kilala nilang manggagamot, mapanibis na lumano mapaalbularyo ay nasa kabilang isla na sa may Western Visayas. Mukhang hindi umano maganda ang kalagayan ni Maria at kailangan na namin siyang maitawid doon. Abutin pa kami na mahigit na 6 na oras sa darbet nito. Pinakain muna kami pero walang gana si Maria. Pero ayos pa ito. Namumutla pero nakakapagsalita ng maayos. Wala talaga akong makitang problema bukod sa taihawin niya mapagamot. Pero yung tipong maliban sa pamumutla. Medyo hindi naman nagbago ang lahat ng mga kung ano sa katawan niya. Nasa kalagitnaan kami ng biyahe ng bangka nang sabihin ni Maria na iidlip o man muna siya. 5:00 nang makarating kami sa kabilang isla. Hindi na po nagising si Maria, sir. Hindi ko alam ang mararamdaman ko rin. Hindi na siya nakaabot pa sa Pampanga. Pero pinuloy ko pa rin dalhin sa 2 klaseng doktora. Ay sa doktor ng medisina. Wala nang buhay si Maria. Ang manggagamot naman din. Hindi mapaliwanag ng doktor o medisinal ang ikinamatay pero ayon sa albularyo, nawala nito ng dugo. At kahit wala akong naikwento ay wala niyang pagdadalawang isip na sinabing pinapik umano ito ng isang aswang. Isang uri ng aswang na kumakain, hindi lamang ng dugo at laman, kundi pati pagkatao. Basta, natapik na ito. Kahit hindi na niya hawakan pa, ay nasisipsip nito ang dugo at ang loob ng bata. Ayon pa sa albularyo, kung ilalabas sumano ang anak ko sa sinapupunan ng aking asawa noon, malamang sa malamang ay durog-durog na rin ito. Hintayin umano namin na lumalim ang gabi at lalabas ang inunan ni Maria na malansa at nabubulok na. At siya nga, kahit wala nang buhay si Maria ay bigla na lamang umalinasaw ang amoy at lumabas na ang sinasabi ng manggagamot. Yung iba kong naging tao sa pier ay sumama sa akin noon, kasama ng kanilang mga pamilya. Naghanap kami ng lupang malayo-layo sa may dauman, yung hindi basta-basta mapupuntahan ng mga dayuhan. Din ko inigibing ang aking madina. Doon bin ako na napili nun. Sumamang iba sa akin, hanggang sa unti-unting lumaki ang lugar. Yung iba pa namin kasamaan na patuloy na nagbabangka-bangka ng mga takas ay doon tumira sa amin. Sila na rin ang nagbansad sa akin na kapitan nun. Ito paano ay tinanggap ko na lamang yan dahil naramdaman ko ang respeto ng mga tao. Handon sa nakabalita na kami na may isa pang nabubuong komunidad sa hindi kalayuan. Marami ang kwento-kwentong hindi o manunormal na tao ang mga naroroon. Hindi ko alam kung nasundan din ba nila ang amoy ni Maria. Preyas sila na padpad doon. Pero pinanatili ko ang aking tatahimikan. Hanggang sa natapos na ang bigmaan at may mga bagong dayong dumating. At isa na roon ang nagdanalan huway.
Nakasama ang pamilya niyang muntikan ng maging biktima sa barangay ng mga aswang. Taong 1982, sa tagong lugar ng Calatrava Negros. Mapagpalang araw po sa inyo mga kagiliw ko. Itago niya na lang ako sa Paladang Moro. Ay sarukuyam na sa Cebu kasama ang pamilya ko. Gaya na ibang nagbahagi ng kwento, ako din po ay merong karanasan sa nabanggit na taon. Edad 14 na taong gulang ako noon. Itong alam karanasan ko ay medyo iba. Unahin ko na kayo. Kasuklam-suklam ito. Higit pa sa brutal na pangyari na minsang naranasan ng isang tao sa buong buhay niya. Kahit nila yan habang sinusulat ko ito, nakakaramdam ako ng hindi maganda. Kung ano mang nilalaman ng kwento ito, sana ay mapaggandaan niyo ang sarili niyo. Pangmatigasing sikmura lamang ito. Aaminin ko, kasapi ang mga magulang ko sa pinatawag na kulto. Yan bang parang mga may sariling mundo? Itago na lamang po natin ang mga magulang ko sa palalang Tatay Noah at Nanay Karing. Ang bahay namin ay aakalain mong parang pinamumugaran ng masasamang espiritu. Nasa lidlid kami nakatira. May mga bahay namang iba roon pero magkakalayo. 2 panapag. Pang-ancestor ito at may beranda. May mga halamang bulaklak naman na gumagapang sa bawat paligid. Basta sobrang luma ng bahay na yon. Sa ting Biyernes, umaalis sa mga magulang ko. May pinupuntahan ng mga rito. Umaga yun at babalik na lamang pagsapit ng hapon. Alam niyo ba, nung minsang sumama ako sa kanila, bumungad sa akin ng mga hindi kilalang mga tao. Nasa isang bahay yon, na para bang tagpuan din ang lahat. Ang usok sa labas, tapos amoy na amoy ko noon ang baho ng kamangyan. Malaki ang bahay na yun na parang wala din pinagkaiba sa postura ng bahay namin. Yun bang nakakakilabot pinan. 2 palapag din yun at sobrang lawak ng sala sa loob. Kumbaga, ang umuo ko pa doon sa baba, ang sala lawa. Pero may habben sa gilid na patungo sa may itaas. Yung itaas naman, makikipabi ng kabuuan ng sala. Sa tahanan na yon, may ubod na tandang babae. Na kung titingnan mo ay para bang patay na. Sobrang putla ng mukha. Tapos nakaupo ito sa sulok ng sala. Ang natandang yon, parang ito yung pinakapinuno. Hinahalikan ito ng mga tao doon. Pinupunasan pa ng mga tao ang paa nito gamit ang sarili nilang mga panyo. At pinapahid naman ang panyong yon sa katawan ng isa't isa. Para bang nasareno at ang mga taong naroroon mga deboto. Mga ilang sandali lang, magsisimula ng pagninisa. Karaniwang nisa na makikita din sa simbahan. Pero ang naiiba lamang doon, may tao silang sinasamba. Tao na parang ito ng Diyos nila. At ito ay walang iba kung hindi ang matandang yon. Nagwawali-wali, aawit. Tapos magyehirera ang mga tao at pupunta sa harap ng matandang babae. No pala, bigyan natin siya ng pangalan Ladam. Ang matandang si Ladam. Ang mga tao ay pinapainom niya ng kung ano. Basta, habang nakikita ko sila noon, nang bibiri ako, para kasing dugo ang iniinom.
Katunayan, nagkatotoo ang hinala ko. Dahil may nagsasalita doon na pila ba alalay ng matanda. Mabimpanatag ko man noon isip habang iniinom ang dugo ng Diyos nila. Ulan hiya pa na der. Biba sa simbahan ang ostya ay presenta sa katawan ni Jesus habang ang alak naman ay dugo. Pakitingnan na lang kung nagkakamali ako. Hindi ako sigurado. Alam niyo na, anak ako ng kasapi sa ko ito. Doon sa natunghalan ko, totoong dugo talaga. Inaasahan ko nga noon na papakainin na sila ng parang ostya. Hindi ako nagkakamali. Dahil matapos makainom ng dugo, lunilipat ng pwesto at may taga-abot doon. At may kung anong isinusubo sa kanila. Mamula-mula pa ito. Parang karne. Maging ang mga magulang ko, ganon din. Nakakarimari mo. Kung dugo ngayon, imposible namang hindi galing sa tao. At yung laman, imposibleng hindi bindaling sa tao. Nang makauwi na kami, pinatanong ko ang nanay ko. Sabi ko pa, ganun ba talaga ang pamamaraan nila sa pananampalataya? Pero ang sumagot nito ay ang papay ko naman. Ang sabi ay kultura o namin ng paniniwala. Pero ang kulturang yon para sa iba ay imahinasyon lamang. Dahil ang kultura o namin makatotohanan talaga. Madali lang isipin, di ba? Abay kung ganun nga, tama pala talaga ang hinala ko pero hindi ko maiwasang matakot nun. Walang-wala lang naman ako noon. Ito nga ang papasukin ko balang araw. Magiging katulad nila ako. Pero kung totoo na ang pananampalataya nila, kumbaga sukdulan ng batayan. Pero bakit binalot ng kababalagan ng bahay namin? Nasabi ko nga di ba na parang pinamumugaran ng mga espiritu. Pero sa totoo, tinamumugaran talaga ito ng mga ganong nilalang. Kung ano-ano na lamang ang nasisilayan at nakakaibinan kong pagpaparamdam. May umiiyak, may batang tumatawa, may mga huni na waribay, taong nagsusumamo at tunog galing sa ilalim ng lupa. May nakita pala akong anino Posturang tao pero sobrang laki. At malinaw sa mga mata ko na may mga sungay ito. Biro nyo, gano'n ang pananampalataya ng mga magulang ko pero bakit may demonyo? Yun ang parating bumabagabag sa isip ko. Kung kaya noon na yumawak ang saklaw ko sa mga bagay-bagay. Dahil din sa impluensya ng iba, na siya namang ikinukumpara ko sa amin nun. Lagbasa-basa o ng mga aklat. Maanapan lamang ng patunay ang lahat. Hanggang sa nakahanap ako ng isang libro. Hindi ito basta-basta libro lamang. Galing ito sa isang pari noon na minsan kong nilapitan. Pero hindi ko isinawalat kung anong meron sa amin sa pari. Ang tanong ko lang sa kanya, kung ano ba mga demonyo. Doon nakita ko ang nilalaman ng akyat. Mga itinakweto ng sugo at ikinapon sa mundo natin. Pero nagpalaganap ang mga ito. Nagparami handon sa nanghasik ng kasamaan. Ang paraiso o mano ng impyerno. Maririnig dito ang mga nagsusumamong tao. Napapailing na lamang ako noon. Hindi ako nagkakamali. Nagmistulang paraiso na ang bahay namin. Paraiso ng impyerno. Kung ganoon pala, taliwas ang paniniwala ng kultura ng mga magulang ko nun.
Ipagpalagay na lamang natin na makatotohanan na ang pagsamba nila. Pero pagsamba nga ba ito sa totoong paniniwan? Alam niyo ba rin ginawa ko pagkatapos nun? Nilinaw ko sa mga magulang ko ang nalaman ko pero ayon sa kanila, huwag ko manong pakinggan ng mga taong may hilaw na paniniwala. Mas paniwalaan ko mano kung anong pinapaniwalaan namin. Isa pa, wala naman daw nagpaparamdam sa bahay. Katunayan ng ano ay ligtas ang bahay namin at nabalot ito ng proteksyon ng sinasamba. Nakapagtataka. Kung ganun pala, ako lamang ang nakakaramdam sa bahay ng presensya ng dilim at hindi sila. Aminado ako doon dahil sa tuwing may nagpaparamdam, wala lang talaga ang mga magulang ko na. Sinasabihan ko pa nga ang tatay na kapag nananalamin ako, may dumadaan sa likuran ko. Tapos yung banyo naman doon ko naririnig ang batang tumatawa. Habang sa labas, mga aluskos ng daon at damo. Nagtatayuan ng mga balahibo ko. Paano gumalaw ang mga daon ng puno doon wala namang malakas na hangin. Tapos ang lanignisan, kahit na maaraw. Alam niyo, tinikilabutan ako yan habang sinusulat ko ang kwento. Nasasariwa ko sa mga pangyayari noon. Isang araw, habang nasa likod ako ng bahay, may dumaang ubod ng tandang lalaki. Bari doon lang sa liblib ko. Sumaglit man hinto at tumipig sa akin. Ako naman nagtataka. Hindi ko kasi siya kilala. Hanggang sa ngumisi ito, kinawayan ako na ibig sabihin ay lumapit sa kanya noon. Ako naman noon bagamat nagtataka, lumapit at nagpenong. Ang sabi ko ay ano ka mong sadya ng matanda. Ngumipi ito sa akin at sinabing niya, ang bata mo pa. Madamda ang buhay, alam mo ba yon? Kung ano mang gusto natin ay malaya tayo pero, alam mo ba dong? Mas maganda ang buhay kapag ito ay naaayon sa kung ano ang tama. Napakunot ang mukha ko noon. Siyempre ang lalim naman ng kanyang mga hugot. Wala akong naintindihan. Kaya ano na sinabi ko kung anong ibig sabihin ng mga sinasabi niya. Hindi mo alam. Siya sige. Ipapaliwanag ko. Binigyan tayo ng buhay para maging kasangkapan ng ating gawika upang ipalaganap ang katotohanan. Ipalaganap na may simula at may wakas. Ipalaganap na may umiiral na totoong Diyos. Regalo na lang yung pagiging masaya natin dahil sa pagkakaroon ng buhay. Regalo na yung naranasan nating huminga. Kumain at makita ang magandang kapaligiran na isang paraiso para sa mga tao. Hindi para sa paraiso sa mga demonyo. Sa madaling salita, binuhay tayo dahil sa Ama at utang na loob natin yon sa Kanya. Alamang tama at naaayon sa patas na hukom. Gawin natin. Huwag yung sambahin ang taong hindi naman tulay para marating ang Diyos. Kaya hindi tulay pala para sa demonyo. Tandaan mo yun Pwede pa kayong magbago. At tandaan nyo na iisa lamang ang Panginoon. Naproseso sa isip ko lahat ng mga katagang yon. Bagamat ang lalim ng ibig sabihin. Pero nakuha ko na. At walang ibang ipinupukol ang matandang yon. Kung hindi ang katayuan ng pamilya namin. Sumasampalataya kami sa kaliwas ng Panginoon. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Para ba akong lumulutang at naglalakbay ang isip ko sa kawalan. Ilang saglit lang ay nagsimula ng maglakad ang matandang yan.
Pero pinawag ko siya at tinanong kung anong palanan. Delmo, tatandel mo na lamang ang ipawag mo sa akin do. Ang to, ikaw talagang sadya ko. Walaan mo ang anong meron sa paligid ng bahay niyo. Kung gusto mo akong kausapin, maglakad ka lang sa kaluran. Makikita mo ang bahay ko doon. Abay, wag basta lakad ng lakad ha. Magtanong-tanong ka din syempre. Nay kung ginusto. Pero sa tingin ko, pupuntahan mo ako. Mongkahin ito. Napatingin naman ako sa kanluran. Siyempre, ito yung diretsyon kung saan lulubog ang araw. Pero nakapagtatakang bakit akong sadya niya. Ganun pala. Ang pagpunta niya sa lugar, ako lang talaga ang gusto niyang makausap at makita nun. Mahihiwagan ako sa kanya noong mga panahon na yon. Habang naglalakad siya palayo. Paika-ika pa ito. May tungkod kasi yun at parang may pagkakuba. Yung tungkod niya ay parang binaloktop na kahoy o ugat yun. Dahil na rin sa kuryosidad, pinili kong puntahan siya. Ilang araw ang nakalipas noon. Kung hindi ako nagkakamali, masama pa ang panahon. Maulinlim ang kalangitan at malakas ang hangin. Halatang may malakas na unos na paparating. Umaga, tinapa ako ang landas pakanluran. May nakikita akong mga bahay noon pero mga kakilala ko naman ito. Kaya't may isip ko na baka malayo pa. Kaya't nagpatuloy pa ako. Lakad lang ng lakad. Basta kanluran palada at walang kabig-kabig nun. Ang layo na at nagsisimula na ako magtanong kung tutuusin na, sobrang bukid na ng lugar na yan. Para tuloy ako maghahanap ng gagamba. Handon sa bumagsak na ang ulan pero hindi ako huminto. Saan naman ako susilong ay mababasa pa rin diba? Tapos aksaya lang ng panahon. Paano kung hindi umupa? Mabuti na lamang at saglit lang ang ulan. Pero dumaan pala dito at basang-basa ako nun. Hanggang sa isang residente doon ang natanong ko. Ang sabi nito, si Caro Delmo umano ang hinahanap ko. Magpapagamot ba umano ako? Sabi ko naman hindi. Tapos nagtanong ako kung bakit magpapagamot ang sinabi niya. Yun pala, albularyo pala si Tatang Delmo. Pinuro niya kung saan banda. Nakikita ko noon ang maliit na bahay sa dudin ng isang malaking puno ng duhat. Caro Delmo pala ang tawag sa kanya doon sa lugar na yun. Mapisay kong magdadamot. Nagpasalamat ako sa tao at walang ano-anong pinuntahan ko ang tahanan. Malayo pa lang. Nakabumod na sa akin ang matanda. Nakasilip ko sa bintana at naghihipip pa ng tabako. Kumakahol pa ang aso habang papalapit na ako. At may maraming mga nakataling panabong na manok sa paligid nun. Kadalasan ugis. Naisip ko tuloy noon na hindi kaya si San Pedro ito na nagpapanggap lamang na tao. Siyempre diba, mapapaisip na talaga mahihiwagaan ako sa kanya. Ang bahay na yan ay isang palapag lamang pero nakahanap ang side sa lupa. Ang binding ito ay amakan na pinahiran ng barmesh. Magandang lugar na yun at kitang-kita ang kabuuan ng Calatrava. Binati ko ang matanda at sinabi kong gusto ko siya makausap. Kinawayan niya naman ako. Tapos ay nakita ko siya na nagtungo sa may beranda. May beranda kasi yung bahay na yon. Umakyat ako at agad naman yan sinabi na inaasahan niya na para daw ang pagdating ko nun.
Marami akong naitanong sa kanya. Hanggang sa may isiniwalat siya sa akin. Ayon kay Tatang Belimo, may pinapatay daw na tao ang kinasasangkutan na kuwito ng mga magulang ko. Inaalay umano ito para sa buong pangkat. At ang pinapatay na yon, kasali lamang din sa grupo na siyang nagbubulantarya naman para ialay ang sarili. Naging bulab na umano sa katotohanan dahil milasa ng isipan ng pinipingalan ng pinununan. Pinaasa na ang kamatayan ay siyang totoong kaligayahan, hindi sa mundong ginagalawan na nabalot na umano ng mga sakim at masasamang tao. Ayaw kong paniwalaan si Tatang, pero giniit niya na totoo lahat ng mga sinabi niya. Kung gusto ko umano ng patunay, sumama umano ako sa kanya nang makita ko ang lahat nun. Ako naman noon, labis-labis ang pagkakagulat. Bagamat hindi pa ako kumbinsido, pero nakikita ko kasi sa mukha ng matanda na sobrang seryoso siya. Tumango ako at nagtanong kung kailan ba yon. Ang sabi niya sa akin ay sa 13 araw sa unang buwan ng taon. At ang ikanawa ay pagkatapos naman umano ng mahal na araw. Pagkatapos ng pagbubunyi at pagdiwang sa pagkamatay ni Kristo. 2 beses sa isang taon. Na mga panahon na yon, Desyembre na. At sa susunod na buwan na ang una. Sinabi ko kay Tatang na sumasang-ayon ako. Ang sabat naman sa akin, siya na umano ang dadalaw sa akin sa araw na yon. Sasama ako sa kanya. Dagdag pa niya, sa liblib na lugar ay sinasagawa ang pag-aalay. Pero nasa ilog daw ito at alam na alam ng matanda ang lugar na yon. Dito ay nagpatuloy kami sa pag-uusap. Nasabi ko pa sa kanya na kapag nagdadaos ang grupo ng magulang ko, ay nakikita kong umiinom ng dugo ang mga na yon. Napansin ko ring may isinusubo sa bawat isa na parang karne. Gusto kong kumpirmahin yon kung galing na ba sa tao. Pero alin sa matanda, hindi umano. Bagkos ay dugo at naman umano yon ng baboy na kulay itim. Dagdag pa nga, hindi maipagkakaila na may sa demonyo na ang grupo. Ang baboy umano lalo ng itim. Pinaniniwalaan na ito ang isinumpang hayop ayon sa kasulatan. Batay na rin sa kwento ni Kristo. Doon nilipat ang presensya ng demonyo ng nisang may ginamot na isang tao na sinasapian. Malalim ang pangunawa ni Tatang na kaliwas talaga ang paniniwalaan ng mga magulang ko noon. Nagkukunwari o nagpapakitang tao lamang ang mga ito para magmuang mabuti kahit may hindi naman. Kahit papunain, paninindigan daw nila ang pananampalataya sa Panginoon na sinasamba nila na para di mga karaniwang tao pero sa iba pala nananampalataya nun. Hindi na ako nakapagsalita pa noon. Umuwi na lamang ako at piniling antay ng araw kung kailan ko masisilayan ang gagawin ng kulto. Habang tumatakbo ang araw, gaya ng dati ay parang wala lamang. Normal ang mga kinikilos na mga magulang ko. Simulat sa polya, hindi ako nakaranas ng Pasko sa bahay namin. Hindi katulad ng mga nakikita ko sa bayan, sa mga kapitbahay, at sa iba pang mga residente. Yun pa lang, isang indikasyon na yon na may kakaiba talaga sa pamilya namin. Kaya pala dahil hindi nila sinasamba ang Panginoon. Pinangalandakan ng mga magulang ko na kung anong kultura ng karamihan
Ayun lamang binang amin. Naiibanganan ang paraan dahil makatotohanan. Naniniwala akong makatotohanan. Ito labi ay batay sa nauna kong sadaysay. Pero demonyo palang sinasamba namin. Karawan ni Kristo ang Pasko. Pero hindi ako masaya. Nakabatay pa ang ilaw sa bahay. Pinapatay po ng tatay ko pagsapit ng alas 12 ng gabi sa ika-24 ng Disyembre. Di ba nakapagtataka? Maging ang bagong taon ay ganoon din. Patay ang mga ilaw. May hindi man lamang ipinagbidiwang namin ang okasyong yon. Pero kapag mahal na araw, lalo na eksaktong Biyernes ko kailan namatay si Kristo, alas 3 ng hapon, nagdidiwang ang mga magulang ko nun. Nagpapakatay pa ng baboy dahil sa isang piging. Tapos may gisku-dispo pa sa loob ng bahay namin. Sino bang baliw ang gagawa naman sa pagkamatay ng ating ama? Di ba? Puryagaba. Kung may tatanong, bakit ang lakas ng kurisibad ko samantalang bahagi naman ako ng pamilya? Bakit ako nagiging alikada? Bakit ako nag-aalangan ng tagbiduda nun? Ganito kasi. Katulad nyo ay isa din ako mag-aaral noon. Ang palit naman kung walang pangaral ang mga guro patungkol sa mali at tama. Lalo na sa pagsamba sa ating Panginoon. Natural, bahagi na ng eskwela ng pananampalataya. Bago pala magsimula ang klase, magdagasal. Huwag niyong itanggi gawa ng taraniwan lamang ito. Doon nagbukas ang kurisidad ko kung bakit maiiba talaga ang pamilya namin. Sa kabila ng lahat, bagamat alam ko na ang katotohanan, ay hindi ko na lamang sila pinuna. Kilayaan ko na lamang ang mga ito. Pero nagbabalak na akong mag-asa balutan noon para lumayas. Araw-araw kong pinag-iisipan kung saan ako pupunta. Sa kamag-aral ko ba? Sa kaibigan? Hindi naman pwedeng sa kamag-anak namin. Malay natin, bagamat hindi ko nakikita mga ito, nakasama sa grupong yon palihin pala nakasali ang mga ito, di ba? Pero ang namumukod tanging tao na pwede ko lang pagkatiwalaan noon ay walang iba kung hindi si Katandelmo. Ang panunggalang, kung kukupkupin pa niya ako. Pero kapag hindi ay sa kumbento ng simbahan na lamang ako pitira noon. Siguro naman, tatanggapin nila ako, di ba? Yan ang mga naglalaro sa isipan ko noon. Hanggang sa 2 araw na lamang, 13 araw na sa unang buwan ng Enero. Sa puntong yon, kinakabahan na ako. Katunayan ay hindi ako mapalagay. Barisa ako at gusto ko noong gumala-gala. Kahit papano ay maaliw ko ang sarili ko sa gitna ng tensyon. Hanggang sa pagsapit ng ika-12, ang mga magulang ko noon ay sobrang abala. Panay alis ng bahay. Tapos mamaya babalik. Aalis na naman. Hindi maipagkakaila na may pinaghahandaan ng mga ito. Napakatahimik nilang dalawa. Ako naman noon ay sumisimple lang. Hanggang sa nagmungkahi na ang tatay ko na aalis sila sa gabi. Sa gabi ng ika-12 ng Enero. Ako naman noon ay patay Marisha. Tamo lamang ng tango at kalmado. Kahit pamanpensyonado pero hindi ako nagpakita ng anumang kilos na makakabati sa kanilang atensyon. Pagkasapit ng takip silim, tahimik na umalis sa mga magulang ko. Ako na lamang ang naiwan. Nga pala, bugtong na anak lamang ako. Wala akong kapatid. Parati kasi nakukunan ng nanay.
Tsaka may edad na ang mga magulang ko nang magkaroon ng anak. At ako yon. Pinili ko nang magpahinga ng maaga. Inaasahan ko kasi noon na mahabang paglalakbay ang gagawin namin ni Tatang Delmo. 9:00 ng gabi, may narinig akong pagsanggit sa labas. Pagsipat ko naman sa bintana, ay nakita ko sa Tatang Delmo nun. Nakaapote ito at bitbit na naman ang tungkod bitong binalutot na kahoy. Mabilis akong bumaba pero nagtataka ko noon kung bakit siya nagpunta sa ganong oras. Bukas pa kasi dapat yon. Pagkalabas ko ng bahay, binati ko siya at para humlolo ang matanda na nagmano ako nun. Nakangisi po sa akin. Tapos ang sabi nito, kung handa na daw ba umano ako nun. Sabi ko naman, bukas ay handa na ako. Kaya magpapahinor na sana ako ng maaga. Yun nga lang ay dumating siya. Na yun ang alis natin. Wala tayong aabutan bukas. Mamayang 12:00 na yun. Magdis ka dumoro. Sige na at mamaya-maya lang ay magsisimula na sila. Mungkahin ng matanda. Aminado ako noon na nagulat talaga ako. Gabi pala isasadwayan siya, sabi niyang makikita ko noon. Magpadanon pa man ay dali-dali akong nagbihis. Tapos nang makompleto na, walang ano-anong umalis kaagad kami noon. Naniguro pa ako noon kaya nagdala talaga ako ng flashlight. Pero pagkabukas ko ng ilaw, ay sinita ako ng matanda. Huwag daw akong gagamit ng ilaw dahil mamamataan umano kami ng kasapi ng kulto. Hanggat maaari, tahimik lamang na parang napapadaan sa isang lugar. Nadalangan naman ako noon gawa ng madilim talaga. Lalo na't panaka doon ang mga bahay at mga posting, ang ilang mga ilaw ay basag naman. Lagay na kasi sa panahon yun ng nakawan. Kaya naman yung mga kawatan ay pinitira ang ilaw ng poste. Wala na akong nagawa noon kung hindi ang sumang-ayon na lamang. Nauna naman sa akin ng matanda. Kahit papalay na anina Greta. Patungong gubat yon. Tapos habang humahaba ang lakaran namin, ay siya naman pagtaas ng tensyong nararamdaman ko. Kung iisipin, parang nananabik pero ang pananabik na yon sa hindi kaaya-ayang tagpo na masisirayan. Yun na lamang kasi ang inaantay ko para tuluyan ko ng seryuan ang pagdududa ko noon. Isa't kalahating oras ang nakaraan. Ilang sadlit lang ay nagmungkahi na ang matanda na ang paglalakad ko umano ay ihinay-hinay niya. Iwasan ko din umano makalikha ng kahit konting inay na animoy mga sundalo kami. At habang nangyayari yon ay naririnig ko naman ang agos ng tubig na tira ba galing sa isang ilog. Hanggang sa may nakita ako noong onting liwanag. Wari ba'y galing ito sa sigang madiip? Sa unahan lamang yon. At kung hindi ako nagkakamali, sa ilog banda. Nakikita ko kasi sa ilog, tapos may kumpol ng mga tao. Siguro ang bilang ng mga ito, mahigit sa 10. Idonlat ni Tatang Delmo ang kamay. Ibig sabihin ay dumapado ka na. Umaabante hanggang sa makarating sa gilid ng ilog na yon. Nasa akahuyan kami banda. At nakikita ko ng malinaw ang mga tao sa baba. Pabilog ang hanay ng mga ito Naroroon din sina tatay at nanay. Magkakahalok ng kamay. Tapos nakapingala at parang nagdadasal. Mahinaw sinabi sa akin ni Tatang Delmo
Nasakto daw ang pagdating namin. Kakausad pa lamang umano ng pagdarasan nun. Pero hindi pa nagsisimula ang pag-aalay. Dagdag pa nito, tinatawag umano ang mga taong yon ang presensya ng sinasambang demonyo. Ayon pa kay Tatay Delmo, mapapakinggan ko umano ang dasal. Maririnig kong madalas ang katagang Diyos. Pero ang tanong, sinong Diyos ba ang sinasambit ng mga ito? Naiirit naman ako sa lugar pero tiniis ko lang yan. Napakaraming yamo. Bukod pa dyan ay napakakatinong pakiramdam ko. Nawari ko pa ibaga may nabangga ako noong makakating tanim habang sinusuong ang lugar na napakadilim. Mabaho din. Parang may dumombe sa malapit. Kahilik lang kami ni Tatang Delmo. Hinahantay ko siyang maghudyat sa akin. Nakasimangot ang mukha niya pero sa mga sandaling yon, napapansin kong bumubuka-buka ang kanyang bibig. Nawari ba inagmumuni-muni ng dasal? Ako naman, dahil sa pagtataka, pinili kong magtanong. Kaso hindi niya ako kinikibuan. Inalap lamang ang kamay na ibig sabihin. Sablit lamang. Hanggang sa maya-maya pa, nag-sign of the cross ang matanda. Ako naman noon ay ginaya ko siya. Pasingkabi. Pero bagamat wala pa akong pinaninindigan noon na relihiyon, sinasanay ko ng sarili ko. So bali sa Katoliko ako balak magpabasbas o magpabinyab noon. Hindi naman pwede sa pinaniniwalaan ng mga magulang ko. Magiging katulad nila ako kapag nagkaganon. Hanggang sa ang kasabihan ko ito, malakas pa sa isang mangkukulam moro. Ito ay dahil sa madiinang pananampalataya nila sa sinasamba nilang Diyos. At dahil diyan, may abilidad silang makiramdam sa paligid. Ang ginagawa ko ay pagbuta o pagtago sa presensya natin. Huwag ka nang magtaka. Isa akong albularyo. Pero kung hindi pa, hindi ko pipiliin magpunta dito. Kumpiyansa ako dahil kaya kong kontrayin sila. May paparating pa. Nasa bandang kanan. Tingnan mo yung kakauyan na yan. May lalabas yan na tao. Ang baho naman dito. Pero wala na eh. Hindi na tayo makakaalis. Baka may makapansin. Tiisin na lang natin ha. Mongkain ng matanda. Tinuro nito ang isang direksyon. Napapailing ako dahil ang lakas ng pandama ni Tatang Delmo. Aminado akong wala akong alam dyan sa mga albularing yan pero talagang may abilidad sila. Ilang saglit pa. May lumabas na ng mga tao. Tatlo ito. Isang babaeng nakapiring ang mga mata habang inaalalayan ito ng mga kanalakihan. Hindi naman pinipwersa. Halatang sumasang-ayon ng babaeng yon dahil hindi naman nagwawala. Hanggang sa makaraping ang mga yon sa mga tao doon sa may ilog. Guwit na ito. Balis sa pabilog na hanay ng mga tao na magkakahawak kamay. Nasa gitna ang nakapiring na babaeng yon. Akala ko nun, yun lang ang darating. May nakita pa akong lumitaw sa gubat. Dito nanlaki ang mga mata ko dahil nakikita ko ang matandang nilabdang na. Ito yung parang patay na buhay at pinipingalanin ng pinuno. Nagtaka ako nun. Paano ba naman kasi? Akala ko ay hindi na ito nakakapadilakad pa. Inaalalayan kasi ito lagi. Pero sa puntong yan, sa maniwala man tayo o sa hindi,
Parang bata pa ang edad nito kung kumilos. Maliksi, mabilis maglakad at nagpalina-lina pa rin sa paligid. Nawari ba'y sinusuri ang lugar kung may ibang tao bukod sa kanila. Si Tatay Delmo naman may kinakalabit ako nan. Ang sabi niya, kung hindi siya nagkakamali, 12:00 na. Makikita ko na daw ang hindi dapat. Ihanda ko umano ang sarili ko. At kahit anong mangyari, ay wag na wag akong sisigaw o gagawa ng aksyon na makakapaglikha ng inay. Dahil ang makikita ko umano, masasabing brutal at hindi maiiwasang magkaroon ng reaksyon. Tumango lamang ako noon. Hindi na ako nagsalita. Napakabaho kasi talaga. Yun babaeng nasa gitna. Humigay ko sa lupa. Mabato yun at ang unuhan nito ay doon dumadaloy ang tubig sa ilog. Nakatiyaya lang, pero nakapiring pa rin ang mga mata. Yung laki naman ng hanay na bilog at binigyang daan ng matandang sila Dawla. May kung anong sinasabi ito na wari ba may ipinapaintindi yon sa kanila. Tapos may binukot ng kung ano sa gilid. Ting hindi ako nagkakamali. Patalim yon. Hanggang sa nagsimula ng umawit ang grupo. Yung awit ay tinog nagsusumamo na may kasamang ungoy. Kinikilabutan noon ng mga sandali yan. Ilang saglit pa, si matandang ladang ay umupo sa dibdib ng babaeng nakahiga. Kinapaka pa ang leeg nito. Niligo ng tubig ang ulo na wari ba'y binibinyagan. Yung babaeng nakahiga, alam kong itina ang iaalay. Hindi man lang makitaan ng palamba sa halip, nakaniti pa yon. Napasabi na lamang ako sa sarili ko na kaloohan yon. Ilang sablit lang, doon ko nala silayang hinila ni Tandang Ladang ang buhok ng babae. Pinala ito. Mabilis na niluyog ang leeg gamit ang patalim. Napapikit ako noon ng mata. Naduduwal pa ako dahil sa halong panghihilakbot at panbidiri nun. Pagbuka ko ng mga mata ko, sumisirit ang dugo sa leeg ng babae at binig na dinig ko ang pag-umol nito. Pero ang pag-umol na yon, hindi na sa bibig lumalabas. Kung hindi, doon sa malaking sugat nito sa leeg, bumubulobok pa. Panay bigkas na ako ng mga mabigat na salita noon. Madilim man pero nakikita ko ang tubig na nahaluan ng dugo. Hanggang sa lumapit yung alalay ng matanda. May inabot ay matandang ladang. Baso ito na korping kalis. Ang sabi pa ng matanda, ang huling patak na dugo ang may lakas na magpapahaba sa kanilang buhay. Halos mapasigaw na ako nan. Pero binakma ni Takan Belmo ang bato ko tapos ay tinakpan ng bibig ko. Sabi ko sa iyo, huwag ka mag-iinay. Tumahimik ka lang. Patay tayo dito sa oras na malaman nilang narito tayo. Mahinang wika nito. Nagpigil ako noon. Gusto ko talagang sumigaw. Tama si Tatang Belmo. Hindi nga maiwasan na magkaroon ng reaksyon. Sino ba namang hindi, di ba? Nakakarimarim kasi yon at talagang hindi ito kahaya-haya. Isipin mo na lamang yung baboy na kinakatay. Tapos ilarawan mo sa isip mo na tao yon. Ganon na ganon. Pero hindi pa natatapos doon ang lahat. Parang mga aswang.
Mangtakin yon. Pagkatapos makauha ng konting dugo, pinasa-pasa pa ang baso sa bawat isa at iminom ang lahat. Mga animal talaga. Naririnig ko pang natutuwa ang mga ito. May kumakanta, may kumakandirit pa. Sabay sanggit naman ng pasasalamat. Abay kung hindi pa naman mga baliw. Hanggang na yon, ko pa din ang emosyon yung dati kong naramdaman. Gusto ko nang umalis noon. Akma akong talikod pero bigla namang hinawakan ng albularyo ang kamay ko. At sabi niya, hindi pa daw tapos. May makikita pa akong mas nakakahindi kumano. Para na rin may malinaw kang impormasyon. Tapusin mo lahat na hindi ka na magtatanong pa. Ito naman yung sadya mo, di ba? Ang patunay. Dagdag bitatan Belmo. Tumango lamang ako. Nagbuntong hinina. At muling sinipat ang mga tao sa baba na wari bang merong okasyon. Sa maniwala man tayo o sa hindi, si Kandang Niladanga, hiniwa ang dibdib noong bangkay hanggang sa pusunan. Pagkatapos doon ay may anong dinukot ito. Nasuka ako ng tuluyan. Nang hindi ako natakamali, puso yon. Inabot sa alalay. Tapos ay may binuot pa na mas malaki. Parang atay-ata yon. Klaseng kabit. Alam kong party kayo ay nanghihilakbot. Pero ano bang silbi ng kwentong ito kung hindi ko naman isisiwalak, diba? Alam niyo ba, pinawpira-piraso ang lamang loob na yon. At inabutan ng bawat miyembro. Nagsikain ng mga ito na parang mga diablo. Totoo na ang pananampalataya nila. Dugo at laman talaga ang totoong kinakain. Hindi ostya o alak man. Grabe yun. Hindi na mga tao ang ganon. Hindi ako nakatagal. Umalis ako doon ng walang sabi-sabi. Sokdulan ng galit ko noon. Sumunod naman sa akin si Pakang Belmo at sinasabing baka maligaw daw ako. Maghunos dili umano ako. Hindi ako nagsasalita. Sumusuka ako habang nabilalakad. Nang makaraping na kami sa bahay, nag-at sa balutan ako at kaagad nakiusap kay Tatang Belmo na kupupin niya ako. Tumango naman ang matanda. Tapos ay nangirid ang luha sa mga mata niya. Maiyak ako noon. Hindi ko makakalimutan ang mga sinabi niya. Wala akong ibang hinahangad doon. Kung hindi ang baliktarin ng paniniwala mo sa mga magulang mo. Gusto ko yung isalba ka pa dahil puuhan ka pang maging mabuti. Gusto kong kunin ka sa impyernong ito. Kahit hindi mo pa sabihin yan, ayan din ang pakay ko. Kukunin talaga kita, gustuhin mo man o hindi. Tara na, at huwag ka nang babalik dito ha. Ang mga magulang mo, patay na. Patay na ang espiritual na katauhan nila. Patay na rin ang katawan buhay. Hindi na sila ang mga magulang mo daw. Matagal na silang lumisan sa mundong ito. Demonyo na nasa katawan ng mga magulang mo. Kung may magagawa lang sana ako, tara na. Mula ngayon, tawagin mo na akong lolo. At ako lang ang kamag-anak mo. Maliwanag ba? Umalis na ako mga kabibyo. Sabihin na nating maranya ang buhay namin. Pero mas pipiliin ko pang madinhamak na tao kesa naman maging kampo ng demonyo.
Mga ilang araw doon sa bahay ni Tatan Belmo. Nagmingkay ang matanda na lilikas kami sa malayim lugar. Yung hindi ako matatagpuan ng mga magulang ko. Hinahanap daw kasi ako noon. Nagmistula kaming palabri ni Tatan Belmo. Kung saan-saan na lamang kami nagpupunta. Siyempre, hamak na tao lamang si Tatan. Kaya kung aalis wala talaga. Ubos na mga manok niya dahil ebidenta. Tapos yung bahay nga namang ipinagtatiwala sa kaibigan. Sakripisyo yun. Sakripisyo ni Tatang Belmo para lang talaga mailayo ako sa karimlan. Humahanga ako sa kanya. Mabuti na lamang at nakatagpo kami ng mga mabuting tao. Hindi ko na lamang sasabihin sa inyo kung sino sila. Basta doon kami tumira at doon ako nagsimula ng bagong buhay. Patunayan, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi ko na nakita mga magulang ko. Bahala na sila. Mas pipiliin ko pang makiusalamuha sa iba kontra sa kanila. Malay nyo, kapag hindi ako nasalba ni Tatan Belmo ay maging tulad din ako nila. Madadala sa hipnotismo. Ito na rin ay battery sa mga sinabi ni Tatan Belmo. Bukod sa pagpapaasa, pangungumbinse, ay gumagamit din umano ng hipnotismo ang kultong yan. Mga kabibew, alam kong hindi lahat sa inyo ay nagustuhan ng kwento. Sino ba namang maaliw sa ganitong tagpo, di ba? Naway mapulutan niya ng aral ng kwentong na ibahagi ko. Muli, ako si Moro. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Darwin. Tubong kapis. Pero sa kasalukuyang taon ay dito na ako nakatira sa Manila. Sa ngayon nga ay may binabantay na kong pwestong karnihan at isdaan sa palengke. Habang nagbabantay ay palagi akong nakikinig sa mga kwentong kababalaghang hango sa tunay na karanasan na mga sender na nagpapadala ng kanita nila mga karanasan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Sir Sap. Ibabahagi ko na sa inyo ang aking karanasan kasama ang aking pamilya noong kabataan ko. Dekada 80, nasa edad 15 anyos na ako ng mga panahong yon. Bali konting paliwanag lang. Ang bahay namin ay nasa liblib na baryo. Malapit na kami sa paanan ng gubat. Yari sa pawid ang bubungan at kawayan naman ng dingding nun. Samantalang ang saig naman ay gawa sa tabla. May kalawakan naman ng lupang pagmamay-ari ng aking ama. Kaya't may mga pananim kaming kamoting kahoy, saging na saba, at iba pang mga makakain. Mahilig rin magtanim ng gulay ang aking ina kaya naman masasabi ko talagang hindi kami hikaos pagdating sa pagkain. Ang problema nga lang namin noon ay malalayo ang agwat ng mga magkakapitbahay. Kumpara sa panahon ngayon na halos hindi na mahulugan ng karayom ang lupa dahil sa dikit-dikit na mga kabahayan. Isang araw, natuwa ako dahil sa nagkaroon kami ng kapitbahay. Natawagin na lamang natin sa pangalang Vilma. At ang binata nitong anak na itago na lamang din po natin sa pangalang Alexis. Unang tingin ko pa lamang sa matandang si Aling Vilma. Medyo hindi na maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Maliban na lamang sa kanyang anak na si Kuya Alexis. Dahil sa mabait at magiliw itong kausap. Kailan pa tumira yung mag-inang yan dyan sa bakanting lote, Marites? Tanong pa ni Papa sa aking ina. Nakarang araw lang silang lumipat yan. Wala ka kasi dito sa bahay palagi kaya hindi mo na alam kung sino-sino yung mga kapitbahay natin. Tubo ng aking ina. Na ang tinutukoy niya ay ang pagpirme ng aking ama sa bukid. At minsanan lamang ito kung umuwi. Ito namang si Marites. Alam mo naman kung bakit palagi ako nasa bukid, di ba?
May mga alagang hayop tayo doon na hindi ko pwedeng iwan na lang basta-basta. Pagrarason ng aking ama nun. Sumimangot ang aking ina at sinabi niyang hindi naman sa ganun umano. Ang gusto niya lang ay umuwi naman raw ang aking ama sa bahay namin. Kahit 3 beses sa isang linggo. Hayaan mo, kapag bumalik na si Tibor sa bukid, pwede na akong mag-uwian dahil may magbabantay na sa mga alaga nating hayop doon. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ng aking ina. Teka, kilala niyo ba kung sino yung bago nating kapitbahay? Baka mamaya niyan masamang tao pala yung mga yan ha. Mahirap na. Mukha naman po silang mababait pa. Tsaka nakausap po si Kuya Alexis, yung anak ni Aling Vilma. Maayos at mabait naman po siya kausap. Lulong ba? Eh di mabuti naman. At may kapitbahay na tayo dito sa malapit. Nga pala Marites, sa Makalawa. Aakit ulit ako ng bundok. Baka sa linggo na ako makakauwi pagkatapos ko magbenta ng 2 baboy. Sige, pero mag-iingat ka ha. Ikaw lang naman yung mag-isa sa bukid eh. Hindi na nga nagtanong pa ng kung ano-ano ang aking ama tungkol sa bago naming kapitbahay. Bagos ay silabihan niya akong samahan ko raw siya manguha ng panggatong. Para may panggatong umano kaming gagamitin sa loob ng 1 linggo. Kaagad naman akong sumunod sa kanya. Nung nasa gubat na nga kami at abala sa pangunguha ng panggatong, ay saglit akong natigilan sa pagpuputol ng kahoy. Dahil sa natanaw ko si Aring Vilma. Mabilis itong naglalakad at parabang balis at panay ang paglingon sa kung saan. Saan kaya pupunta si Aling Vilma? Tanong ko pa sa sarili habang sinusundan ng tingin ng matanda noon. Hoy Darwin! Bilisan mo na magputol siya ng kahoy para makaipon na tayo ng maraming panggatong at makauwi na. Utos sa akin ng aking ama at saglit akong tiningnan. Opo pa. Bibilisan ko na po. Tugon ko. Noong tiningnan kong muli si Aling Vilma, wala na ito. Napakunotno ako at naitanong sa isipan kung nasaan ang matanda. Saan siya nagpunta? Bakit bigla na lamang siyang nawala? Dahil sa hindi ko na makita ang matanda ay ipinilig ko na lamang ang ulo ko at muli nang ipinagpatuloy ang pagpuputol ng panggatong. Sa paglipas ng mga araw, palagi kong napapansin si Kuya Alexis sa bakuran ng kanilang bahay tuwing magdadapit hapon na. Ang kanyang ina naman ay nakikita ko lang itong lumalabas. Kapag mga nasa bandang 7:00 na ng gabi o 8:00. Basta, mga ganong oras ko siya nakikita, Sir Seth. Nung una, hindi ko lang inintindi ang mga napapansin ko sa mag-ina. Pero habang tumatagal, napupuna ako na parabang kakaiba ang mga kinikilos nila. Lalong-lalo na si Aring Vilma. Para sa akin, hindi normal na gawain ng isang tao ang ginagawa ni Aling Vilma. May pagkakataon kasi na nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa naiinitan ako't napaka-alinsangan ng buong paligid nun. Kaya naman binubuksan ko ng bahagya ang bintana para kahit papano ay may makapasok na hangin. Pero matapos kong buksan ang bintana ng bahagya, sa hindi sinasadya ay napatingin ako sa bakuran ng bahay ni Aling Vilma. Sandali akong natigilan at napatitig nun. Sa kadahilan ng kitang-kita ko si Aling Vilma. Nakatayo ito sa bakuran ng bahay at parang may sakit. Dahil nanginginig-nginig ito at pumipitik-pitik ang ulot, sabog-sabog ang buhok nun. Pero ang mas ikinagulat ko ay nung makita kong biglang sumalampak sa lupa ang matanda at walang ano-ano'y pinagkukot-kot nito ang lupa at sunod-sunod na isinubo sa bunganga habang naglalabas siya ng nakakakilabot na ingay na aakalain mong sinasakal. Sa gulat at hilakbot na nararamdaman ko,
Mabilis ko nang isinarang muli ang bintana at patakbong nagtungo sa higaan at nagtalokbong. Walang hiya. Ano yung nakita ko? Nahintakutang tanong ko sa isipan ng gabing yon. Simula noon ay iba na ang naging tingin ko sa matanda. Sa tuwing nasisipat ko siya sa labas ng bahay kapag magtatakip silim na, nakakaramdam ako ng takot. Kung ano-ano ang tumatakbo sa isipan ko. Kaya naman hindi na ako naglalagi sa labas kapag magtatakip silim. Minsan ko na rin naikwento sa aking inang tungkol sa nakita ko pero ang sabi nilang sa akin nun, huwag ko na lamang umano pansinin dahil baka mamaya nabamalik mata lamang ako sa nakita ko nun. Nang malaman ng aking ama ang tungkol sa nakita ko nun, hindi niya rin ako pinaniniwalaan. Matulog raw ako ng maaga at hindi yung kung ano-anong mga pinagsasasabi ko. Isang beses, pasado 9:00 na ng gabi, noong naisipan kong magluto ng pagkain. Kukunti lang kasi ang kinain noong naghapunan kami dahil sa wala akong gana at masama ang pakiramdam ko. Nasa kasarapan na ng tulog ang mga magulang ko at kapatid ko nun. Kaya naman nagdahan-dahan lamang ako sa mga kinikilos ko at baka mamaya ay magising sila kapag pabara-bara ako sa ginagawa. Habang nagluluto, ay bigla na lamang akong nakarinig ng huni sa labas ng bahay namin. May mga kaluskos rin akong naririnig malapit sa bakuran. Kumunot ang noo ko at nagtataka. Dahil sa lumaki na lamang ako sa pinagmulang baryong kinatitirikan ng bahay namin pero ni isang beses ay hindi pa ako nakakarinig ng ganun dakila-kilabot na huni ng isang ibong. Hindi ko matukoy-tukoy kung anong klase nun. Dali-dali akong sumilip sa siwang kung saan makikita ko ang pwesto sa harapan ng bahay namin para malaman ko kung may tao bang naroroon o wala. Dahil sa doon ako nakarinig ng mga kaluskos. Pero nakailang segundo na ako sa kakasilip ay wala akong nakikitang tao o hayop. Sa halip ay nakita ko si Kuya Alexis na namimintana at para bang may hinihintay siya o tinitingnan. Gising pa pala si Kuya Alexis. Samit ko noon. Dahil sa wala naman akong nakitang kakaiba, ipinagpatuloy ko na lamang ang ginagawang pagluluto. Pagkatapos ay kumain na. Pero noong matapos na ako, Sir Seth, muli ko na namang narinig ang huning na dinig ko kanina. Pero sa pagkakataong ito, ay hindi lamang iisa ang naririnig ko, kundi parang may mahihinang pagsinghap akong naririnig at naroroon yun sa silong ng bahay namin. Parang may kakaiba na talaga doon sa naririnig kong huni. Umupo ako sa tabi ng bintana. Pinakinggang maigi at pinakiramdaman ng hayop na nag-iingay sa silong. Marahan na kong dumapa sa may sahig at naghanap ng siwang para masilip ko kung anong hayop ang nasa silong ng bahay. Nagmakasilip na. Nanlaki ang mga mata ko. Dahil sa may nakita akong matandang babaeng nanlilimahid sa langis ang buong katawan. Naroroon ito malapit sa silid ng panganay kong kapatid. Nakatingala na para bang may sinisilip rin ito sa silid ng kapatid ko. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Sambit ko. Nagmadali ng tumayo. Pumunta ako sa kusina at agarang kinuha ang itak. Nagmadaling tumakbo palabas ng bahay. Pagkalabas ko ay mabilis kong sinilip ang silong nun. Nalintikan na. Sambit ko at napahiyaw na lang. Dahil sa wala na ang babaeng nakita ko sa silong. Anong nangyari sa Darwin? Ba't ka sumisigaw dyan? Tanong ng aking ama habang nagkukumahubitong tumakbo palabas ng bahay.
Hindi ko na malayang napalakas pala ang boses ko kaya nagising sila ng aking ina. Bihira kang bata ka oh. Bakit ka nagsisisigaw dyan ha? May bitbit ka pang itak. Galit na wika ng tatay. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pat sinabi ko na kaagad sa aking amang nakita ko. Kaagad namang inikot ni tatay ang buong kabahayan. Sumunod naman ako nun. Noong naroroon na kami sa likuran ng bahay, doon na ako nakalanghap ng napakabahong amoy. Yun bang parang may nagpasabog ng napakabahong amoy na hindi ko alam kung amoy tiyangaw ba o amoy imbornal. Maya-maya pa, nagulat na lamang kami ni tatay nung marinig namin ang kaluskusan sa talahiban, papunta sa kagubatan. Nakita ko ang paggalaw ng mga nagtataasang mga talahib noon, na para bang may kung anong hayop ang nagkukumahog tumakbo. Napamura ang aking ama at buong tapang na sinuungang talahiban. Pa, teka lang sandali. Hintayin mo ako. Sigaw ko kay tatay at mabilis na humabol dito. Medyo naiinis pa ako sa aking ama dahil hindi man lamang siya nag-iisip. Bigla-bigla niyang sinuong ang talahiban nang wala man lamang dalang kahit anong pangontra. Kahit panghambalos. Kung sakaling may kung ano o mabangis na hayop ito makasagupa kung sakali man. Makaraan lamang ng ilang saglit. Medyo nakakalayo na kami sa bahay. Wala kaming nakita o naabutan. Pambihira naman. Bakit naman po kayo biglang tumakbo pa? Buti na lang naabutan ko kayo. Paano na lang kung may nakasalubong kayong kung ano dyan? Wala pa naman kinbitbit na pangontra. Tinapik-tapik ako ng aking ama. At sinabihan na akong bumalik na kami sa bahay. Dahil baka nag-aalala na ang aking ina nun. Nga pala, maisingit ko lamang Sir Seth. Kahit nasa edad 15 anyos pa lamang ako ay malaking bulas ng katawan ko. Hindi ako mapagkakamalang 15 anyos ng ibang taong hindi nakakakilala sa akin. Kung pagbabasya ng katawan. Hindi naman sa pag-aano. Pero sa totoo lang ay palagi ako napagkakamalang nasa edad 18 o higit pa ng ibang tao. Bata pa lamang kasi batak na ang katawan ko sa trabaho. Kaya naman kung hindi tatanungin ang edad ko ay hindi pa nila malalamang hindi pa ako binata. Nang makauwi na nga kami ni tatay sa bahay, ay doon pa lamang siya nagkwento. Aniya, nung nasa likuran na kami ng bahay, ay nalanghap niya ang napakabahong amoy. At kung hindi siya nagkakamali, ang ganong klaseng amoy na nalalanghap niya, amoy yon ng isang aswang. Kaya nga noong nakita niya ang paggalawan ng mga talahiban, ay mabilis na siyang tumakbo at agarang sinundan yon. Alam niya kasing aswang ang may kagagawan nun. Taga saan kayong aswang na yon? Umanda talaga siya sa akin sa oras na malaman ko kung saan siya nakatira. Wika pa niya. Narinig kong nagtanong ang ama ko kung bakit umano kami inaaswang. Wala namang may sakit at hindi naman buntis ang aking ina. Dahil nga sa menopause na ito. Kaya't paano siya mabuntis? Pwera na lang kung may buntis dito sa pamamahay natin ha. Maliban sa ina nyo. Bulalas ng aking ama. At nagpalipat-lipat ng tingin sa tatlong kapatid ko mga dalagang sina Ate Thelma, Aurora at Susan. Hindi makatingin ng diretso si Ate Thelma sa aming ama. Ano Thelma? May alam ka ba kung sino ang buntis? Ikaw ang panganay. Kaya sabihin mo sa akin kung sino ang buntis sa inyo magkakapatid ha? Seryosong wika ng aking ama. Nakita kong nangangatalang bibig ng kapatid ko bago ito nagsalita nun. Nang magsalita nga siya ay doon pa lamang naging malinaw ang lahat. Dahil sa inamin ng kapatid kong buntis siya at nasa 3 buwan na ang dinadala niya. Isang sampalang dumapo sa pisngi ng kapatid ko.
matapos niyang aminin sa aming ama na buntis siya. Anak ka ng... Sinong nakabuntis sa'yo? Galit na tanong ni Papa. Tanging iyak at pag-ikbi na lamang ang naging tugon ng kapatid ko nun. Hindi niya sinabi sa aming ama kung sino ang nakabuntis sa kanya. Dahil sa nangyari, grabe ang diskusyong naganap ng gabi niyon. Hindi tumigil sa pagtatanong ang aming pamilya hanggat hindi inaamin ng kapatid ko kung sino ang ama ng binadala niya nun. Nang gabing yon, hindi ako gaanong nakatulog. Kinaumagahan pagkagising ko, ay napansin kong nag-uumpukan ng iilan sa mga kapitbahay namin. Naisip ko makikiosyoso para malaman kung ano ang nangyayari at bakit himalang nagtitipon-tipon ng mga magkakapitbahay. Pagkalapit ko ay narinig kong nagwika ang isa sa mga kalapitbahay namin ng, "Aswang ang dumari sa alaga mong hayop, Ramon. May narinig akong huni ng wakwak kagabi. Abay, mukhang may namiminsalang aswang dito sa baryo natin." Maabutan ko lang talaga yung aswang na yan. Sisiguraduhin ko talagang tatagtarin ko siya ng pinong-pino. Tingnan mo'y ginawa niya sa alaga kong manok ko. Nakita niya talagang hinahanap niya. Galit na sagot ni Mang Ramon. Nung tingnan ko ang sinabing pinatay na alagang hayop ni Mang Ramon, kamuntikan na akong masuka. Sa kadahilan ng bukod sa wala na yung buhay, wakwak ang tiyan nito at wala ng lamang loob. Warak ang tiyan na para bang hinati yon ng isang napakatalas na bagay. Maging ang dugo ng hayop ay parang sinipsip talaga yon at sinaid. Dahil sa wala man lamang bahid ng maraming dugo ang lupang kinasasadlakan ng hayop na ito. Grabe naman yung dumali dyan sa alaga mo, Ramon. Hindi makatao yung ginagawa. Talagang dito pa pinatay at iniwan yung bangkay sa daan papuntang bukid. Rinig kong wika ng isa pa. Kaya nga huwag lang talaga magpapahuli sa akin yan. Pipinuhin ko talaga siya gamit yung matalas kong itak. Tahimik lamang ako at pinagmamasdan lang ang bangkay ng hayop. Habang nag-uumpukan nga, ay napansin ko na wala sina Aling Vilma at Kuya Alexis sa mga nag-uumpukang tao. Kaya naman saglit na tingnan ko ang bahay ng bagong saltang kapitbahay namin na. Noon ngang nilingon ko yon, ay nakita kong nakasilip lamang si Kuya Alexis sa bintana at nakatanaw sa gawin namin. Nang makita niya akong nakatanaw sa bahay nila, dagli-dagli niya yung sinara. Kakaiba talaga yung kinikilos na mag-inang yan. Iiling-iling kong wika. Sa paglipas ng mga araw ay sunod-sunod na ang patayang naganganap ng mga alagang hayop sa baryo namin. Napansin ko rin simula nang dumating si Aling Vilma at Kuya Alexis, ay sunod-sunod na ang namamatay ng mga alagang hayop at gabi-gabi na lamang kaming nakakarinig ng huni ng wakwak. Maging ang mga alaga naming aso ay para bang nababahag ang mga buntot ng mga ito kapag tumatahol sa hating gabi. Hindi naman sa pinagbibintangan ko mag-ina na sila ang mga salarin sa mga nangyari. Kaya lang kahina-hinala talaga kasi ang mga kinikilos nila. Lalong-lalo na si Aling Vilma. Simula rin noong may mga bali-balitang may aswang sa baryo. Palagi nang bumababa ng bundok ang aking ama. Palagi niyang binabantayan ng kapatid ko at inuutusan niya akong magsunog ng goma. O kaya naman magsaboy ng asin sa labas ng bahay tuwing magtatakip silim na. Ayon kasi sa kanya, pangontra sa aswang ang mga ipinapagawa niya sa akin. Kailangan magdoble ingat kami dahil buntis ang kapatid ko. At malamang sa malamang, nung may aswang na dumayo sa silong ng bahay namin, ang panganay kong kapatid ang puntriya niya. Kaya dapat, wag kong kaligtaan ang mga bilin niya sa akin na magsunog ng goma bago pa man magdilim ang kapaligiran. Alam niyo, duda talaga ako dyan sa dalawa nating kapitbahay.
Hindi ako komportable sa dalawang yan. Wika ng aking ama nang minsang nagkakape sila ng aking ina habang nakatanaw sa labas ng bintana. Ano na naman yung pinagsasasabi mo? Pati ba naman yung bagong kapitbahay natin pagdududahan mo? Wika ng aking ina nun. Hindi naman sa pinagdududahan. Kaya nga lang, talagang kahina-hinala yung mga kinikilos eh. Tingnan mo sa lahat ng mga kapitbahay natin dito, sila lang imbihira kung makikitang lumalabas ng bahay. Tsaka kung lalabas man yung dalawa, lalo na yung matanda. Gabi pa. Ay naku Pedring, tumigil-tigil ka nga dyan ha. Marinig ka pa ng tao. Ano na lang yung sasabihin, nakakahiya. Saway ng aking ina nun. O bakit? Sa totoo naman talagang pinagdududaan ko yung dalawang yan Aba talagang kaduda-duda naman talaga. Giit ng aking ama nun. Pagdududang ano? Naaswang yung dalawang yan, ganon. Mataray na wika ng aking ina nun. Tumango si tatay at sinabi niyang yun nga ang tinutukoy niya. Nakipagpustahan pa siya sa aking ina na kung totoo ang duda niya. Papayagan umano siya ni nanay na dumayo sa karatig baryo para makipiesta sa susunod na linggo. Napapailing at natatawa naman ang aking ina at nagwikang pumapayag siya sa kagustuhan ni tatay. Yun ay kung mapapatunayan ni tatay na totoo ang duda niya sa mag-inang yon. Makalipas kang ilang araw ay patuloy pa rin ang mga pangyaring kababaladan sa baryo. Kaya naman nagtala na ang mga taong magbantay at magronda ng gabi nun. Maging sa mga kalapit baryo ay nangamatay na rin ang kanilang mga alagang hayop nang hindi nila alam kung sino ang salarin. Maging ang mga sisiw raw ay hindi na pinapalagpas ng nilalang. Talagang pinatos pa na animoy patay gutom na aswang. Dahil sa ulo na lamang ang nabubungaran nilang pagsapit ng umaga nun. Kaya naman galit na ang mga tao at nagkaisa ang mga itong abangan nilang sumalakay ulit ang nilalang para hulihin. Nang sa ganon, ay wala nang mabibiktima pang iba. Nang sumunod na umaga, ay narinig ko ang kwentuhan ng mga magulang ko. Ayon sa aking ina, ang 9 na taong gulang na anak ni Mang Berting ay hinabol umano ng nilalang sa madilim na parte ng daan. Ang sabi pa ng ina ng bata, ilutusan lamang raw niyang bumili ang kanyang anak. Pero nang pauwi na umano ito ay may nakita itong matandang babae sa gilid ng daan. Buhagag at nakakakilabot umano ang pagmumukha ng matanda. Nung una, nilagpasan lang raw ng anak niya ang matanda. Sa pag-aakalang naglalakad lamang rin ang matanda na yon. Pero nang makalagpas na raw ang anak niya ay bigla na lamang raw itong hinablot ng matanda. At kamuntikan pang makagat. Mabuti na lamang at nagsisisigaw ang bata kung kaya nataranta siguro ang nilalang at hindi alam ang gagawin kung sakaling may makarinig. Kagad na nabitiwan nito ang paslit at nagtatatakbo papasok sa kagubatan. Noong marinig raw ng asawa ni Mang Bert ang pagsisisigaw ng kanilang anak, ay mabilis nila itong sinalubong nun. Pagkalapit ng paslit ay nakalanghap ng kakaibang amoy si Mang Bert na para bang magkahalong amoy panghing, amoy patay ng hayop ang dumikit sa balat ng anak niya. Walang humpay sa pag-iyak ang anak niya. Kaya walang tigil sa pagtatanong si Mang Bert kung ano ang nangyari sa paslit. Matapos may masmasa ng bata, ay saka pa lamang ito nagkwento kung ano talagang nangyari. Diyos ko, ano na ba yung nangyayari dito sa lugar natin? Bakit kahit anong pagbabantay ang gawin natin sa gabi, hindi natin mahuli-huli yung aswang na yan? Oo nga Ewan ko ba, bakit parang alam na alam yata ng aswang na pinupuntirya siya ngayon? Napakailap. Teka, hindi kaya taga rito lang sa atin yung aswang? Kaya hindi mahuli-huli dahil alam niya kung anong oras yung pagroronda ng mga kalalakihan? Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko masasagot yung mga katanungan mo.
Sandaling katahimikan ang namutawi sa kanilang dalawa na para bang nag-iisip ng malalim. Isang gabi, matapos kumain ay nagpahangin muna ako habang nakatanaw sa bintana. Hindi ka ba matutulog, Darwin? Untag na tanong ng panganay kong kapatid na si Ate Thelma. Maya-maya na ate. Ikaw ba hindi ka pa matutulog? Bawal sa buntis yung magpuyat, diba? Uwi ka ako nun. Umiling siya at sinabi niyang hindi pa siya inaantok. Ilang gabi na raw siyang hindi nakakatulog ng maayos nun. Hindi niya alam kung nang dahil lamang ba sa problemang kinakaharap niya kaya hindi siya makatulog o nang dahil sa mga yabag na naririnig niya. Sa labas ng bahay tuwing nasa katahimikan na at tulog na ang lahat nun. Pinayuhan ko siyang wag niya nang isipin ang problema kung hindi siya pananagutan ng nobyo niya. Andito naman kami mga kapatid niyang nakahandang tumalalay sa kanya. Hayaan niya na ang kolokoy na yun kung tatakasan ang obligasyon sa kanya at sa dinadala niyang sanggol. Tungkol pala dun sa sinasabi mong may naririnig kang yabag sa labas. Baka pusa lang siguro yun o kaya naman aso. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano't ipanatag mo lang sarili mo ate. Huwi ka ako nun. Makaraan ng ilang minuto ay nagpaalam na ang kapatid ko. Papasok na raw siya sa silid at magpapahinga na. Ako naman ay pumasok na sa silid ko at nagpahinga na rin. Makalipas lamang ang ilang minuto ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Pero makaraan lamang ang ilang oras. Bigla akong naalimpungatan dahil sa nakarinig ako ng malakas na kalabog sa labas ng bahay. Kaagad akong bumangon at mabilis nang lumabas ng silid nun at tinungo ang bintana. Walang pagdadalawang isip na binuksan ko yon. Tiningnan kung ano ang ingay na naririnig ko. Sandali pa naningkit ang mga mata ko dahil sa bumungad sa akin ang napakadilim na kapaligiran. Ilang segundo lamang ang nagdaan ay unti-unti nang nasanay ang mga mata ko sa dilim. At doon nga ay tumambad sa akin ang isang matandang may mahabang dila at nanlilisik na mga mata. Marahan itong gumagapang papalapit sa pintuan na para bang pusang may inaabangang ibong huhulihin nun. Bago pa man tuluyang makalapit sa pintuan ng bahay ang nilalang na yon, mabilis ko nang kinuha ang buntot ng pagi na hiningi pa ni tatay sa kaibigan niya manggagamot. Pagkakuha ko sa buntot ng pagi, dali-dali ko nang binuksan ang pintuan at walang sabi-sabing hinambalos ng hinambalos ang nilalang na ito. At malakas ang boses na tinatawag ang aking ama. Naisip kong pagkakataon ko na yung mapatay ang aswang. Hindi ako titigil hanggat hindi ko yun mapapatay para wala nang maminsala pang nilalang. Pero sa isang iglap, biglang nabaliktad ang lahat. Nung sunggaban ako ng nilalang ay nawalan ako ng balanse nun. Natumba ako't yun ang kinuhang pagkakataon ng nilalang na ito. Agaran ako nitong dinambahan at walang pag-aalinlangang sinakal sa leeg. Pa! Pa! Papatunong! Tulungan mo ako! May aswang pa! Pagpupumilit kong sumigaw nun. Lagipon ako ng lakas at walang pag-aalinlangang itinulak ang nilalang. Kaya nga lang ay napakadulas ng katawan ng nilalang na yon. Dahil sa nanlilimahid ng langis sa braso nito. At ang mas nagpahilo sa akin ay ang napakabahong amoy ng nilalang. Nagpambuno na nga kami't pinagkakalmot ng nilalang ang braso at mukha ko noon. Pero kahit anong gawin kong pakikipagbuno at pilit na lumalaban, ay hindi ko maipagkakailang mas malakas ang aswang kaysa sa akin. Kaya naman walang kahirap-hirap na hinawakan ako nito sa leeg
at sinakal ng mariinon. Pakiramdam ko ay mapuputulan na ako ng ugat at malalagutan na ng hininga. Kaya napapikit na lamang ako. Hindi na rin kasi ako makasigaw ng mga sanarin yon. Maya-maya pa'y isang napakalakas na pag-atungal ang narinig ko mula sa nilalang. Nang idilak ko ang mga mata ko ay nakita ko ang aking amang sunod-sunod na itinarak nito ang itak na hawak-hawak sa likuran ng nilalang na yon. Mabilis pa sa kidlat na binitawan ako ng nilalang na ito at mabilis nang kumaripas ng takbo. Hindi na ito hinabol pa ng aking ama dahil mabilis niya na akong tinulungan at inalalayan papasok sa loob ng bahay. Pagkatapos namin ay mabilis nang isinarang muli ni tatay ang pintuan at sinilip ang bintana bago yun sinara. Diyos ko naman anak, anong nangyari sa'yo at bakit nasa labas ka ng bahay? Anong ginagawa mo? Nahintakutang tanong ng aking ina. Ikinuwento ko sa kanila ang buong pangyayari nun. Sinabi ko sa kanilang kanina pa ako nagtatawag kay tatay pero hindi niya yata ako naririnig. Habang ginagamot ako ni nanay, ay panay naman ang panenermon ng aking ama. Bakit raw ako nagtatapang-tamangan? Alam ko naman umanong hindi ko kakayanin ng aswang nakasagaw pa ako. Ayan kasi, nagtatapang-tapangan ka. Kaya ayan yung kinalabasan mo. Mabuti at naalimpungatan ako. Dahil kung hindi, baka datnan ka na lang namin kinabukasan. Nakahandusay ka na dyan sa labas ng bahay at wala ng buhay. Wika pa ng aking ama. Dagdag niya pang wika, ilagay ko umano sa lugar ang pagiging agresibo ko. Hindi yung nagtatapang-tapangan umano ako, kahit na alam ko namang dihado ako nun. Tahimik lamang ako't hindi na sumagot pa. Alam ko naman kasi sa sarili kong tama si Papa. Bakit ba kasi hindi ko naisip kaninang bulabugin muna yung pintuan ng silid nila bago ko sinugod yung nilalang na yon? Napakaraming galos ang natamo ko sa nilalang. Medyo nahihirapan rin akong makahinga at parang namamaga yata ang lalamunan ko. Pagsikat pa lamang ng araw ay dinala na ako ng aking ama sa kaibigan niyang albularyo. Ipinatingin dahil baka nayanggaw umano ako noon. Sa awa naman ng nasa itaas ay hindi naman ako nayanggaw. Pagka-uwi namin sa bahay, nabalitaan namin mula kay nanay na wala na umano mag-inang bagong salta. Kanina kasi pag-alis namin, may dalawang lalaki ang sumugod sa bahay na mag-ina at pinagbabato ang bahay at pilit na pinapalabas sa matanda. Pero makaraan ang ilang minuto at walang sumagot o sumilip man lamang sa bahay ng bagong salta na yon. Kaya ang ginawa ng dalawang lalaki, pumasok na sa bakuran at pinilit buksan ang pintuan. Nang mabuksan na ang pintuan ay nakita na lang bukas ang pintuan sa likuran. Marahil ay doon dumaan ang mag-ina para hindi mapaghahalataang wala na sila doon. Bukod pa diyan, may bahid ring mga dugo ang sahig nito. Kakaiba rin ang amoy na umaalingasaw sa loob ng bahay. At maraming mga karning hilaw ang nakaburo sa 3 bangang nakahilera. Napag-alaman ding aswang talaga ang mag-ina at ang dalawang kalalakihan ay mga taga-Karatig Baryot. Ilang araw nang hinahunting nila ang matandang babae. Pinagbalakan nitong biktimahin ng asawang buntis ng isa sa mga kalalakihan. Lumipas sa mga araw, naging tahimik na ulit ang baryong tinitira namin. Wala na rin akong naririnig pang mga haka-haka patungkol sa aswang na namiminsala o nanggagamba halaman. Katulad ng mag-inang kapitbahay namin na nawala na lamang na parang bula. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.